Welcome back mga counters. Para sa mga baguhan po ulit itong ating content ngayon. Para alam ninyo yung pong mga coins, mga old coins na inyong iaalok, no? Yung karamihan kasi ay hindi pinanunood yung video eh. Kaya hindi nila alam kung anong coins ang kanilang iaalok, no? Ngayon meron tayong mga old coins dito, mga sentimo ito. No? Meron tayo ditong 5 cents. Ito, yung karamihan na pagkakamalan itong silver, 1944. Ito po ay hindi silver, kaya kadalasan pag meron transaksyon, ito ay pang previous na lamang. Pero meron naman pong itong value, pero maliit lamang. Ayan, sa mga baguhan, baka iaalok ninyo, meron kayong ganyan. Siguro kung uncirculated condition, may posibilidad pa pong mabili at kung marami, no? Meron din tayo ditong napakatandang old coin na eh. Hindi na ma-distinguish. Pero sa tingin ko parang 1846 eh ang old coin na ito. Ito ay mukhang copper ang kanyang composition. Kung kagandahan ng kondisyon nito, maganda po ang value niyan. Parang Isabel na parang Isabel old coin ito. Pero hindi ako sigurado kasi di na natin makita yung kanyang script of legend. Meron naman tayo ditong USPI, no? Meron nga lang itong butas. So, maituturing na damaged coin. Pero, meron pa rin value yan. Bawas nga lang yung value niya. 1903, 20 centavos. Kung meron kayong ganito, ayan, pwede po ninyong i-alok yan. Kasi ito po ay silver cents. USPI ito, no? Agila dyan. No? Tapos sa kabila ay babae. Ayan na, dapat kapareho. Pag hindi kapareho, no? Pag-aralan ninyo, alamin ninyo. Meron din tayo ditong USPI din. Sentimo ito, no? Ito ay 10 cents. Ito naman po ay Commonwealth year 1945D. Ayan. Commonwealth po ang tawag dito. Pero silver pa rin siya, no? 10 centavos yan. Kapag ganyan ang inyong hawak na old coins at maganda pa ang kondisyon, pwede po ninyong i-alok yan or i-post sa grupo, sa ating grupo. At meron tayo dito nga, medyo malaki itong isang ito. Ayan siya. Kita niyo yung obverse niya. Yan ang obverse ha. Tapos sa reverse makikita yung Republika Italia. So lira ito, lira. 500 lira. Ito po ay silver coin. Ang condition nito sa tingin ko ay parang nasa extremely fine condition to AU or almost uncirculated silver coin. Ayan, kapag ganyan ang inyong mga coin. Kung hindi naman katulad at meron kayong mga old coins dyan na sa tingin nyo silver, pwede nyo naman itanong muna. No? Magtanong muna kayo, hindi yung alok-alok agad para hindi kayo madidismaya. Pag-aralan ninyo yung hawak ninyong mga old coins. Ngayon, meron tayo dito yung USPI ulit. No? Zoom ko lang para makita natin yung taon. Hindi nakagandahan. No? 1909. Ito, sa 20 cents, mga hunters, alam ko ang 1909 ay small type. Rare ito sa aking pagkakaalam, mga ka-hunters. Malalaman natin yan. Ngayon, pag hindi nyo masyadong pamilyar ang inyong old coins, pwede nyo tignan sa numista para matututo kayo. No? Lahat ng hawak ninyo, hindi nyo kilalang old coins, tignan ninyo sa numista. Gamitin ninyo yung Google. I-search nyo lang. Ganun lang po yung kasimple. Para kayo matututo. Ayan, 1907, 1929. Silver, 750. Copper, 250. 4 gram. Ayan, yung kanyang features. Mga bro, yung iba kasing mga baguhan sa coin collecting kapag di pa naiintindihan, pag may nakita nag-content ng barya, huhusgahan agad. Huwag ninyong lalahatin. Hindi ba fake? Pero tayo hindi tayo fake. No? Pinapakita natin yung mga value talaga. Kaya 1909S. Ang baba ng frequency, 4% lang. 450 examples or pieces. At kung papansinin ninyo, yung ibang years ay matataas na po yung mintage. Nasa million mahigit na. Ibig sabihin nun, mga common yun. No, mga common. Ayan, at may mga value na. Pero maganda pa rin ang value sa uncirculated Nakikita nyo dyan. May value na dyan sa numista. Para matuto kayo. Para alam ninyo, meron kayong guide kung magkano na ang hawak ninyong old coins. Ayan, 1908 proof ay 0.3%. Ito yung pinakamababa. Pumapangalawa yung ating hawak Ayan, 450 examples. Kita ninyo? 1909S.
Yan yung ating hawak. Compare dito sa 0.3 to 4%. 1909S, pangalawa sa pinakamababa ang vintage. Ibig sabihin, bihira na po yung mga 1909S na yan. Maganda na po ang value na yan. No? Kung yung ating hawak ay hindi nakaganda na kondisyon, may value pa rin yun. No? Pansin nyo nitong 1910 sa uncirculated condition ay 96,000 eh. Hindi naman nagkakalayo, 4% at 6%. Siguro kung uncirculated yung 1909S ay halos ganyan din ang magiging value niyan. Or mas mataas pa kasi mas mababa ang kanyang frequency. Alright mga bro, kung ganyan ang inyong mga altcoins, pwede nyong ipakita muna. No? Okay, sa mga baguhan sa ating channel, mag-follow and subscribe po kayo para matuto kayo tumingin ng mga merong value o malalaman ninyo, makilala ninyo ang hawak ninyong mga altcoins. God bless po.